Minsan po, no? Mapasahin ko po yung mga text, no? Bali, yun lang sa first John, pinakita ni Apostol Juan, yung pagtatagumpay sa buhay. Ibig sabihin, meron tayong mga pagtatagumpay natin sa mundo. At binigay niya yung paraan para tayo yung tagumpay sa buhay. 1 John chapter 4, verse 4. Ulitin ko po. Mga anak kayo sa Diyos at pinagtagumpayan niyo ang mga bulaang propeta at sabihin yung maling turo. Sa ibang sa Diyos, gano'n. Sapagkat ang Espiritu, malaki po, Holy Espiritu, sapagkat ang Espiritu nasa inyo ay pangpangyarihan kaysa Espiritong maliit nasa mga makasalibutan. Sabihin yung mga taong mga makasalibutan, ang Espiritu sa kanila ay maliit. Doon, sa mga Diyos, ang Espiritu nila ay malaki. Yung Holy Spirit po yun. Verse 18, 4:18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig na sino mong natatakot, sapagkat ang takot ay gabunay ng parusa. Chapter 5, verse 4 naman, chapter 5, verse 4. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Ibig sabihin, sabi doon, pagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo manalangin, Panginoon, gusto salamat sa iyong salita. Itong nagbibigay ng buhay sa amin. Tunay na sa iyong salita na kami umaasa na magbibigay sa amin ng kalakasan. At magbibigay sa amin ng tagumpay sa pakikibakas sa mundo ito. Tunay na meron kami dapat pagtagumpayan dahil gusto mo na kami maging matagumpay sa buhay. Kaya tulungan mo kami na ang salita ay aming maunawa sa madaling paraan. O Banal na Espiritu, turuan mo kami ay pagtulong tunay. Umaasa lang kami sa iyo. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang magtatagumpay sa buhay. Kung sinabi magtatagumpay sa buhay, meron tayong magtatagumpayan talaga. Yung ba? Dahil ang buhay sa mundo, talagang pakikibakan. Yan, pakikibakan mula sanggol hanggang pagtanda ng tao na ikibaka sa iyo. Di ba? Yung talagang yun ang ano ng mundo. Nasa mundo kasi tayo. Sabi nga, sa mundo, merong kabigatian. Di ba ba? Ang kabigatian yun, hindi madali pagtagumpayan. Di ba ba na hindi tayo aasa at magtitiwala sa Diyos. Dahil talagang, kaya nga sabi ng Panginoong Diyos diba, without me, do natin. Kaya nga, sabi sa tao ng Diyos, na may plano siya sa buhay natin, na para hindi tayo saktan at maghirap, kundi bigyan tayo ng tagumpay sa buhay. Huwag yun ang inabukasan, di ba? Yun ang plano ng Diyos sa atin Sabi nga ng Bible, for word of God, sabi ko, He made us more than conquerors, di ba? Nilikaya tayo ng higit pa sa mananagumpay. Yun ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Naandun yung sangkap na yun. Pero kung hindi natin gagamitin yung sangkap na yun na inilagay niya para tayo magtagumpay ng higit pa, wala rin. Hindi natin maranasan ang tagumpay sa mundo. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, pumunta ako sa buhay nyo, John 10:10, pumunta ako sa buhay nyo para bigyan kayo ng buhay na ganap, kasiya-siya, at masaganang buhay. Gusto nyo tayo magtagumpay, kaya siya nagkatawang tao at pumunta sa puso natin. At sabi sa Revelation 3:20, kaya pumunta siya sa puso natin para saguhan niya tayo sa mga pakikibaka sa buhay na hindi nga natin kaya na hindi nga natin kaya nung nawala siya. Walang naitulong ang kautusan. Nagbigay siya ng kautusan, pero
Hindi kaya ng tao sundin para magtagumpay siya. Di ba? Hindi kaya ng tao. Kaya ang ginawa niya, nagkatawang tao na lang siya para siya mismo ko ba at tumira sa atin para tulungan niya tayo. Kasi yung kautusan, hindi natin kaya sundin. Diba? Hindi natin kaya sundin. Kailangan natin ang tulong niya para masunod natin ang kautusan para tayo magtagumpay sa buhay. Kaya nga, yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga dyan sa letter A. Sa letter A, walang isinilang na talunan sa pamilya ng Diyos. Walang isinilang na talunan sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamilya ng Diyos, hindi papayag ng Diyos na meron siyang anak na talunan sa buhay. Kayo po, di po ba? Merong mga pamilya na gano'n. Ayaw niya na walang, sa mga anak niya na walang talunan. Kaya ginagawa niya siya nagtagumpay, doktor siya, ginagawa niya doktor din. Di ba? Doktor din po ninyo para hindi na kayo nahirapan mag-aral, natuturoan kayo, nag-aaral pa kayo. Di ba? Para sigurado ang tagumpay sa pamilya nila. Di ba? Sa pamilya. Pero sa malaking pamilya ng Diyos, walang isinilang na buwan na ng Diyos na magiging talunan kasi He made us more than conquerors. Ang mga mananampalataya ay nilagyan o binigyan ng Diyos para magtagumpay. Meron siyang nilagay sa atin. Ano yung nilagay sa atin? Inilagay niya sa atin ang Holy Spirit at ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng maghiwalay. Yung Holy Spirit at Word of God, yun ang nilagay sa atin. Na yung mga taga-sanlibutan wala nun. Sila ang mga taga-sanlibutan walang Holy Spirit, walang salita ng Diyos. Kasi hindi rin sila pwedeng magkaroon ng salita ng Diyos kung wala ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, walang pwedeng ipaalala sa atin, walang pwedeng ituro sa atin kung wala rin tayo salita ng Diyos. Kasi ang trabaho ng Holy Spirit, He put into the remembrance the things of God. Di ba? Walang gagawin ng Holy Spirit kundi ipaalala niya kung ano ang itinuro ni Jesus. Hindi siya nalayo doon. Hindi siya magdadagdag, hindi siya magbabawas. Kung ano lang ang itinuro ni Jesus, yun lang ang tuturo niya. Pero kung wala tayong salita ng Diyos, yung nakalagay dito, wala siyang ipapaalala. Hindi siya makakakilos. Diba? Wala siya ipapaalala kasi ang ano niya, magpaalala, magturo. Wala siya ituturo. Diba? Kasi wala tayong salita ng Diyos. Yun ang kakaiba natin sa mga taga-sanlibutan eh. Tayo may Holy Spirit at may Word of God. Sila, wala nun, makasanlibutan. Sabi nga, diba? Kaya, ang mga anak tayo, dapat meron talaga nagbabasa tayo sa salita ng Diyos. Diba? Kasi, kahit na born again ka, may Holy Spirit ka, yung Holy Spirit walang magagawa kung wala kang Word of God. Hindi nalaga. Kasi yun ang trabaho niya, ipaalala niya yung nabasa mo. Di ba? Di ba katulad niya, sabi may mga estudyante, nagpapili ng prayer request, kaya ipag-pray sila. Pero ang tanong ng pastor, ikaw ba, pag-pray kita, pero ikaw ba, nag-aaral ka, nag-review ka? Kung hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-review, wala akong mag-pray sa'yo. Kasi wala ipapaalala ang Holy Spirit sa'yo, hindi ka nag-review. Hindi wala pa ipapaalala ang Holy Spirit sa'yo, hindi ka nag-aaral. Kaya kailangan sa atin na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mga banal ang pagkukunan ay nasa atin para sa bawat pakikibaka. Meron tayong banal na pagkukunan na nasa atin sa bawat pakikibaka. Ibig sabihin, pag may labanan, meron tayong Holy Spirit, meron tayong Word of God. Kasi wala pa kung Word of God eh. Di ba? Wala. Si Jesus, yun yung laban niya eh. Pero si Adam, si Eva, hindi niya ginamit yung panlaban nila. Si Jesus, tinitira siya ng Word of God, pero mali. Walang propeta si Satanas, pero siya, Word of God, it is written, nasusulat. Kaya,
Kaya ang pakikibaka natin sa buhay, kailangan may word of God tayo. Kaya sabi, meron tayong nasabi na nasusulat. Meron tayong tunay na tagumpay dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Ang tunay natin tagumpay dahil kay Jesus. Kasi bakit? Ang tagumpay natin dahil kay Jesus. Kasi pag nagtagumpay tayo dahil kay Jesus, siya kanya karangalan. Diba? Nagkaroon ka ng bahay. Nagkaroon ka ng sasakyan. Nagkaroon ka ng pera. Diba? Nagkaroon ka na. Dahil alam mo, kaya napasaya yan dahil kay Jesus. Kaya si Jesus ang iyong pinararangalan, hindi ka nagiging palalo, hindi ka nagiging mayabang. Diba? Dahil alam mo, kay Jesus galing. Amen? Purihin ng Panginoon. Tayo po ay nahaharap. Ito rin ko meron itong biya. Tayo nakaharap sa tatlong makapangyarihang mga kaaway. Meron tayong mga kaaway na kinakaharap sa mundo ito. Sa planetang lupa. Tatlo ito na kaharap natin sa mundo ito na kaaway. Una, yung mga spiritual na kalaban. Meron tayong mga spiritual na kalaban. Aktibo sila lalo na sa panahon ngayon. Double time. Kaya yung kapatid ko dumating na seminar siya sa sa Thailand. Kasi meron yung kaibigan niya, merong naagilan ng mission. Noong pa ako niyayakag siya sa gagasto sa akin, sabi ko, hindi pwede. Iiakot ng hindi pwede sa biyahe mo. Tapos, ano niya, kinuha niya ng passport. Sinunis, gusto niya, balat na yung mga pamangkin nila. Sabi niya, tama-tama itong mga bata. Ang kailangan niya yung new generation. Yung mga kabataan na equip. Kaya, nandito siya. Dahil doon, pangalawa natin kalaban, hindi pa ulit-ulit ng mga pagkabalisa. Yung paulit-ulit, di ba? Spiritual. Balisa ka. Parang burnout ka, mahina ka. Di ba? Balisa ka. Ngayon, minsan naman, panahon, malakas ka. Spiritually, di ba? Minsan naman, family, masaya pamilya niya. Walang balisa, walang agaw-agaw, walang alalani. Minsan naman, may gulo. Pautuloy, di ba? Minsan naman, physical, wala kang sakit. Minsan nagkasakit ka. Di ba? Nag-aalala ka, meron ka nararamdaman. Nagbabalisa ka. Ganun ang buhay, di ba? Minsan naman sa trabaho, masaya ang trabaho mo. Minsan naman may problema ka sa trabaho. Mga kasamahan mo, social life. Minsan social life mo, masaya, minsan hindi. Paulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit. Pinansyal, minsan masaya ka dahil marami kang pera. Minsan naman, kapos yung pera mo. Di ba? Ganun ang buhay paulit-ulit. Paulit-ulit yung pagkabalisa. At pangatlo, yung mga tukso sa mundo ito. Ngayon, tukso sa mundo ito Yung tukso na ginamit kay Adan at yung tukso ginamit kay Jesus. Yung tukso yun, hanggang ngayon, ginagamit ni Satanas. At ginagamit sa atin, sa araw-araw nating buhay. Ginagamit niya. Yung tatlong yun. Kaya, pero inanon ni John the Beloved na maaari tayong magtagumpay. Saan tayo maaaring magtagumpay? Tatlong bagay kung saan tayo pwedeng magtagumpay, sabi ni John the Beloved, pagtatagumpay sa ating mga kaaway, una nga, pangalawa, pagtatagumpay sa ating mga paulit-ulit na pagkabalisa, pagtatagumpay sa mga mundong tukso, pag-aralan ko natin. Ang pagtatagumpay sa ating mga kaaway, verse 4, sa 1 John po tayo, verse 4, ito po ang nakasabi sa verse 4. Mga anak kayo sa Diyos at pinagtagumpay ng mga bulaang propeta, ibig sabihin, balinturo. Sapagkat ang Espiritu nasa iyo ay makapangyarihan kaysa Espiritu nasa makasalibutan. Ang mga tao makasalibutan, meron silang Espiritu mali, pero yung mga anak ng Diyos, merong Espiritu na malaki. Pero, kung wala ang salita ng Diyos, kahit ikaw ay born again,
pwede kang madali ng maling turo ng bulaang propeta. Diba? False teaching. Sa false teaching. Kaya yung mga tiga-Berea, matalino sila. Kahit anong husay magturo ni Pablo, willing sila. Pero pag alis ni Pablo, tinitig nila yung Bible kung totoo. Ang tinuturo ni Pablo. Hindi sila tiwala na magaling ang turo mo. Kung sa'yo ka magturo, binibili kami, masaya ka magturo. Pero, hindi. Sigurista kami, pag alis mo, titignan namin. Diba? Titignan namin, Acts 17:11. Gawa, chapter 17, verse 11. Willing sila, makinig kay Pablo, pero pagkaalis ni Pablo, sinaligsik nila kung totoo ang tinuturo ni Pablo. Kung si Pablo talaga ay bulaang propeta o totoong propeta ng Diyos. Hindi ba alam? Meron siyang sarili ang mga tao sa Berea, meron silang sariling konklusyon sa kanilang buhay bago nila maniwala kahit sino, kahit magaling yan. Diba? Si Brother Ding. Ngayon, hindi biro social media. And one of the causes of stress, social media. Pag nga doon sa tricycle ako, nakapila kami. No? Sila may mga self-by-self ko, yung nakali. Sila may saan nag-download sila. At sinubuhan, yung bang magsalta daw, itong araw. Habang nakaganon yun doon sa tricycle, gano'n, ano. So, meron makikita ka, paborito niya, puro chicks. Meron ka makikita niya, paborito niya, puro games. Meron makikita ka, paborito niya, mga motor. Lahat ng motor, daan niya. Iba-iba paborito nila. Diba? Meron ka makikita ka, paborito nila. Pagkain. Minsan, meron lang, paborito nila. Kung ano yung naandun. Sa Facebook, na swipe ng gano'n. Isa boxing, isa sabong. Yung mga sabongero, sabong. Ito nataya. Tatricycle doon. May laban online. Sabong, 10-10. Hindi po pustahan. Tapos nakapila. Kasi sa gabi, matagal ang pila Kaya nadating ang pasayaro. Ganun sila. Talaga, saan yun, Siyempre, ganun. Kaya minsan, kung ano nakikita, ay, ako yata yun. Ay, ganun yata ako. Dinidiktahan ng social media. Diba? Minsan kahit hindi, inaangking na siya yun. Nag-taste na siya. Kasi hindi siya nagbabasa ng Bible. Hindi nung pinagahari niya sa kanyang kaisipan yung salita ng Diyos, ang banal na Espiritu, o pagpapaalala ng banal na Espiritu Santo. Ganyan. Kaya, ang mga espiritual na kalaban natin ay palaging aktibo. Verse 1-3. Basa natin. 1 John chapter 4, 1-3. Pakibasa po. Balik pa kayo. 1 John chapter 4, 1-3. Mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi ang susubukin ang espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito, nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapayag na si Jesucristo ay naparito ng laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritu hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong naririnig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y okay na, boy. Ngayon nasa sanlibutan na. Yun, no? Hindi nyo ngayon. Ayun, nag-spark ni Brother D. Minsan, nag-kwento nga sa akin, yung mga parang confusion. Diba? Pero ano yun, mga kasamahan natin minsan na born again. Diba? Minsan, no-over Kasi ngayon nga,
Mga sikat sila sa social media. Diba? Social media, open na kahit anong turo. Diba? Pero natuturo Muslim, natuturo ko kahit anong religion, diba? Kahit ano gusto mong piliin, mapapakinggan mo, hindi na pupunta sa simbahan. Doon lang. Gusto mo sa simbahan ng Mormon, meron din doon. Gusto mo sa simbahan ng iglesia, meron din doon. Diba? Nasa bahay mo na ang iglesia, nasa bahay mo na ang Mormon, nasa bahay mo na ang Katoliko, sa bahay na. Ngayon, kung nasa iyo lang, kung pahintulutan mo siya, pakinggan mo siya. Di ba? Ganun ang social media ngayon. Talagang nakapasok na. Nasa sanlibutan na ngayon, sabi na ganun na. Ibig sabihin, kahit ang loob ng bahay natin, bahagi ng sanlibutan niya. Para sa mundo tayo minsan nakapasok. Di ba? Lahat. Nasa atin kung magbubukas tayo. Di ba? Nasa atin kung makikinig tayo. At mayroon, nakaka-interest. Diba? At doon, kami, sa Cavite City, pastor ko, may sa ikaw yun. Ikaw linggo, sa loob ng 13 taon, linggo-linggo, ikaw po, ang tinuturo sa television, dahil 30. Kilala yun sa ikaw po. Meron hindi lahat umaayon, may umukontra. Kaya ngayon, napipilit na silang pakinggan si Eli Soriano. Di ba? Tinitignan ko dahil ayaw mo kayo. Hindi man yung pastor tinuturo niya, sarili niya turo. Sabi ng Bible yun. Sabi ng Bible. Di ba? Kailangan natin ikabutan yun sa Diyos at parang tayo, hindi mo sa kabutihan ng Diyos yun Para sa kabutihan natin, para buksan niya dumawa ng langit, saway niya yung mga salmot, saway niya yung hindi maganda sa buhay natin. Para magpalain na tayo. Diba? Kaya tayo iikapo. Kaya tayo nag-iikapo. Hindi ng motibo natin. Di ba? Para ang Diyos, pakilaman niya na ang buhay natin. Dahil sumusunod tayo sa mga bagay na pinansyal sa buhay natin. Kaya, meron ganun. Ngayon, hindi ka na noon, pupunta ka sa TV sa TV. Pero ngayon hindi. Kahit sa kalye ka. Di ba? Cellphone. Cellphone na. Kaya, ganun ang takbo ng mundo ngayon. Aktibo sila. Double time. Ang mga bulaang propeta. Ang mga bubulong-bulong ng mga salita. Sabi ni Valentin, parang namin karanasan ko rin niya, Valentin, pag nag-pray ako, minsan mayroong dumadating sa isip ko na salita na patigilin ka mag-pray, entertainin mo. Di ba? Entertainin mo yun, mag-pray-bulayan mo. Kaya kailangan pag nag-pray ka, dumating sa isip mo yung limbuhin mo yun. In Jesus' name, ayos ka, tapos pray ka pa rin. Diba? Para tuloy-tuloy ang prayer. Tuloy-tuloy, kasi hindi distract. Hanggang sasabihin mo, tama na, madali ka na, kasi marami pa akong gagawin. Ipupuntahan pa ako. Diba? Hindi ka na kapag-pray niya. O kung silang prayer. Nadali ka ng away. Diba? Mahina ito ngayon dahil konti lang prayer. Kaya tatrabaho ka away. Kita niya na yun. Kita yun. Nagsasalta sila sa mga pamamagitan mga bulaang propeta. Ang Espiritu ay ang Espiritu to ay laban kay Kristo. Antikristo to. Antikristo, hindi po. Ang Antikristo, di ba? Yung salita ng Diyos, hindi kay Adan, kay Eva, anong gagawin ng Antichrist si Satan? Kukontrahin na yun. Hindi totoo yung sinabi ng Diyos. Pag kinain mo yan, magiging Diyos ka rin. O di ba? Yung kinukontra yung salita ng Diyos. Kinukontra yung Antichrist. Nasabi doon, si Jesus ay nagkatawang tao,
Diyos na nagkataong tao, pero hindi sila naniniwala. Ang paniniwala nila, si Jesus ay tao lamang, hindi Diyos na nagkataong tao. Salungan, Antikristo, di ba? Bulaan, propeta. Bulaang propeta sila. Ibig sabihin, mali. Ang pagsabing prophet, spokesman of God. Meron siyang salita ng Diyos na pinapasabi ang Diyos. True prophet. Kaya Antikristo sila. Sabi dito sa verse 3 yan eh. Sabi sa verse 3. Subalit ang hindi nagpapayag na dyan tungkol kay Jesus na hindi kinaroroon ng Espiritu mula sa Diyos. Yun pa yung Holy Spirit mula sa Kanya. Ang Espiritu ng Antikristo, maliit. Yung Espiritu ng Antikristo, maliit na nasa Kanya. Nasabi niya sa inyo, ito'y darating at kayo'y nasa sanlibutan na. Kaya sa mga panahon natin ngayon, walang pinakamahalaga talaga ang tao na nagbabasa ng Bible. Kasi pag hindi, yari ka. Aktibo sila ngayon, bubulong-bulong, parang bubuyo, parang leon na umatuman. Ano diba? Ganun ang ginawa niya kay Adan at Eva at ganun ang ginawa niya kay Jesus. Pero si Jesus, may word of God. May word of God siya. Si ano naman, si Adan at si Eva, may word of God din, pero yung word of God na nasa kanila, tinalo. Nadaig. Kasi bakit? Siguro hindi pinag-regular yan. Hindi pinag-isip-isipan. Diba? Hindi tinanim sa puso. Hindi tinanim sa puso ni Adan at Eva. Kaya, nangyari sa kanila ang ganoong bagay. Ang ating mga kaaway ay madaya at makapangyarihan. Efeso chapter 6, verse 11 to 12. Efeso 6, 11 to 12. Pakibasa. Efeso 6, 11 to 12. Sino babasa? Hachi, pakibasa. Efeso 6, 11 to 12. Efeso chapter 6, verses 11 to 12. Itong sinasabi, isuot ninyo ang buong kasuotang paradigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yun, may mga hukbong. Nakita sila. Hindi sila sa hangin. Wala sila dito. Tinulog natin, Jesus na yung paglabas ko. Nandun na po, bulong-bulong na. Nandiyan siya sa labas. Like, mga panguluan, pamahalaan, marami sila. Hukbong. Yung papawid, sa hangin, nasa hangin sila. Diyan, sa hangin. Nagsasalita. Wala. Nandun sila, aktibo sila sa mga panahon ito. Kaya aktibo rin din yung social media. Yun ang ginagamit nila. Medium. Mga words. Di ba? Narinig mo sa cellphone. Dati, sa bahay lang pupunta ka. Ngayon sa kanil, isang dala na nga. Sabihin sa akin ng kasama ko doon, matagal ang pila sa gabi. Pastor, kaya ako lagi nagludo. 100 doon natin. Sabi araw yun, naiinip ako Naiinip ako. Minsan, nag-download ng pelikula. Para hindi ako mainip, Pastor. Nakalagay dito yung nanonood pelikula. Download pelikula. Fernando Cotron, paborito niya na. DJ. Doon, ang dami doon. Nanonood. Nag-download sila habang nakapitan sa gabi. Cellphone. Kaya, yun, hindi nga naman nasasayang oras nila. Ako naman, pag ako nakapila, at agad, jogging ako. Ganyan ako doon. Nakikita nila ako. Ako na tapos tulak. Kasi, edad na ako, 66 na ako, kailangan ko yun
Para yung mga cholesterol, yung mga ano, di ba? Sunod-sunod. At saka exercise kayo. Sa pilat, gulat, takbo ko doon. Yan lang. Yan lang, nakikita nila ako. Nakikita nila ako. May ibang tatawanin. Ako stretching ako doon. Pag nakarating sa unahan, yun, muna na ako. May pasero na, takbo. Pag balik ulit, matagal, gano'n ulit. Gano'n lang. Naka-exercise ko yun. Kaya nga sabi ni Joel, Pastor, bibenta yung tricycle. Kaya ni Pastor Randy sa akin, kailan lang kita ko. Kasi ano yan, sabi ni Joel, tayo ko yung usap sa Ireland siya. Ano yan? Exercise mo yan, Pastor. Exercise mo yan. Exercise mo yan. Ayun, tatricycle ako. Sa gabi. Numikita na ako, nakakapag-exercise pa ako. Di ba, double purpose. Yun, ano sabi doon, no? Paglalang sila. Ibig sabihin, mandaraya sila. At makapangyarihan. Mapanlin lang sila. Di ba? Ano sila, mga hubok. Kaya ang Israel matibay ngayon, matibay ang Israel, tumatayo kay kalaban lahat. Ang bantay ng Israel, pag inasa mo ang Ezekiel at ang Daniel, ang bantay ng Israel, si Miguel at Daniel. Pinaka-powerful, pinakamataas na anghel, warrior, talagang general sa langit ng mga pukpok ng mga anghel, ng mandirigma. Yun ang nangangalaga ng Israel. Kaya pag nagpipray ako sa bansa natin, yung mga anghel, protection na. Ang dali-dali madali ang bansa natin eh. Halos China na nakapaligid natin eh. Ang Pogo na andyan, yung eskwelahan, puro mga batang Chino, di ba? Nakapasok. Sa Divisoria, mga 15, 16 years old lang, yun ang mahawak ng negosyo, tabi-tabi sila ron. Divisoria, mga Chinese. Kaya, sino ba mga mayayaman sa atin? Henry C., yung Robinson, di ba? Yung hardware, sino? Yung Jack. Di ba? Yung Jack, nagpatay ng Pogo eh. May lagoon, may building sa lagoon. Para makapunta ka doon sa gitnang building ng lagoon. Laki, lagoon. Merong underground. Ha? Underground. Doon sila tumadaan. Papunta doon sa lagoon na may malaking building. Grabe, pumasta sila. Tuntua yung mga tuntua yung mga sa atin. Mga mahihirap. Diyan. Mga pinukwento sa akin, mga tricycle driver. Kinukuha sila ng service. Pinapatulan na kasi malaki magbigay, mga check. Wala sa kanilang pera. Pag-submission. Kaya, pagka tayo, yung mga gobyerno, ano ginagawa? Nakakapasok kasi bakit? Malaki. Lagay. Malaki lagay. Tapos yung mga yun, mga fugitive doon, mga malalaki ang kaso doon, mga matay tao doon, mga sindikato doon sa kanila. Dito. Grabe, di ba? Hindi tayo ng protection ng Diyos. May iyang head na pinadala ang Diyos dito, di ba? Wala na ito, Pilipinas, China na ito. Kaya pray ng Diyos, di ba? Hindi man tayo pwede umasa sa Amerika. Ang layo. Kaya nga, sinabihan si Jeremias, sabihin mo sa kanila, huwag umasa sila sa Egypto. Sumuko na sila sa Babylonia. Kasi ang Egypto, layo pa ang Babylonia, kahit ang dapit sa kanila. O ayaw, pati sa ulo, umaasa sa mga kabayo, karuwahin ng Egypto, o tinira sila ng Babylonia. Pag Egypto, takot, kasi layo. Sana kung pasakop sila sa Babylonia, hindi sila kasakupin. Kukunan lang sila ng buwis. Kaya ang ating Pangulong Marcos, maraming advisor yan. At maraming nagpipray dyan para maging maingat.
maging maingat sa pagdedesisyon, di ba? Hindi siya pabigla-bigla, pagdesisyon. Hindi. Kasi alam niya na ganoon, may mga hukbong spiritual na kasamaan. Bakit maaari tayong magtagumpay sa mga mapakapangyarihang kaaway? Dahil ang Espiritu natin, ang Espiritu nga sa atin ay mas makapangyarihan. Yung Holy Spirit. Diba? Yung Holy Spirit na sa atin. Mas makapangyarihan. Yun ang gumagawa sa buhay natin. Yung gumagabay, yun ang tumutulong, yun ang tuturo. Kaya pag nakapag-isip ka ng maganda, hindi ikaw yun. Ang Holy Spirit yun. Nilagyan niya ang isip mo. Tinulungan niya ang isip mo na huwag kang mag-isip hindi maganda. Holy Spirit, yung works of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang naging isang nasa atin, sumasa atin siya. Tingin po, John 14, 16-17. John 14. Ako na lang po mabasa. John 14, 16-17. Ito po ang pagkakasabi. Ito po ang pagkakasabi. John 14:67. Dadalangin ako sa Ama at kayong bibigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama niya magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya sumasa inyo at nananahan sa inyo. Diba? Ang Holy Spirit, kilala natin dahil alam natin nakatira siya sa atin. At alam natin siya ang gumagawa ng maganda sa buhay natin. The words of the Holy Spirit, yung gumagawa ang banal na Espiritu sa atin. Gabay, patnubay, pagtuturo, pagpapalakas, pagbibigay ng kapayapaan. Tayo meron nun. Ang mga taga-sanlibutan, wala sila nun. Yun ang advantage natin sa kanila. Yun ang advantage natin sa kanila. Kaya, ang katawan ng mananampalataya ay templo ng Diyos. Templo tayo, di ba? Tahanan tayo ng Diyos. Sabi niya, binibigay sa malaking halaga. At nakatira sa inyo ang banal na Espiritu, kaya parangalan niyo sa inyong katawan ang Panginoong Yesu Cristo. Dahil ang Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit, the works of the Holy Spirit is to glorify God. Kaya pag hindi mo binibigyan ng kalwalatian ng Diyos at gusto mo maging popular ka at naghahanap ka ng recognition, na-recognize ka ng tao, hangaan ka ng tao, delikado ka na. Popularity. Kapalaluan na yun. Hindi kikilos sa Holy Spirit. Hindi. Kontra siya lang. Hindi ko gusto yumabang ka. Hindi siya gagawa. Ikaw ngayon ang gumagawa sa iyo. Ang demonyo ang gumagawa sa iyo. Ang ganun. Kaya, mahalaga yun. Umasa tayo sa Diyos para sa tagumpay. Dahil tutulungan tayo ng Diyos sa pagtatagumpay sa mundo ito. Amen? Ang Diyos ang tumutulong sa atin para magtagumpay tayo sa mundo ito. Kaya siya nagkatawang tao. Kaya, may tagumpay tayo laban sa mga kaaway. Ang kaaway natin ay mga spiritual. Grabe, sabi ni Valentine, nagtakanaranas ko, nagdadasal ka, babanatan ka yan. Di ba? Kahit may kopya ka ng prayer list mo, alam ko ano yung mga prayer list mo, may isang wala ka ron. Hindi lalayo ka, di ba? Nagugulantang ka na lang. Tapos ngayon, sinasayang niya oras mo. Ngayon, mauubusan ka ng oras dahil malilig ka sa trabaho, dahil maano ka na. Ang gano'n gagawin mo, saan na yung pagpipray yan? Takbo na. Nakadali niya. Hindi kanya natulong na nanakaw ka niya ng oras sa panalangin. Nanakaw ka niya ng oras sa panalangin. Pangalawang punto, pagtatagumpay sa ating mga pagkabalisa. 1 John chapter 4, verse 8. Ito po sabi sa 18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapat bigapawin ng pag-ibig anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot
Pagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Parusa. Ibig sabihin, pagtatagumpay ito sa ating mga paulit-ulit ng pagkabalisa. Walang anumang takot sa pag-ibig. Ibig sabihin, you need to love yourself, di ba? Walang anumang takot sa pag-ibig. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo siya bibigyan ng takot. Kasi pag binigyan mo ng takot ang sarili mo, paparusahan mo siya. Pinapatay mo siya unti-unti. Ikaw ang pumapatay sa sarili mo. Dahil sa takot. Di ba ba? No? Pero pag mahal mo ang sarili mo, at alam mo, mahal ka ng Diyos, hindi mo siya lalagyan ng takot. Kaya sabi ng 2 Timothy 1:7, For God has not given us the spirit of fear, but of love, and of power, and sound mind. But of love. Ang binigay sa atin ng Diyos, spirit ng pag-ibig. Mahalin siya at mahalin natin ating sarili. Kung mahal mo ang sarili mo, hindi mo siya lalagyan ng takot at pag-aalinlangan. Hindi mo pag-aalinlangan ng sarili mo. Mahal mo sarili mo. Pero hindi mo mahal ang sarili mo pag pinag-aalinlanganan mo sarili mo. Tapos nilalagyan mo pa ng takot. Ang takot at pag-aalinlangan ay kabaligtaran ng pananampalataya. Opposite of faith. Fear and doubt. Dapat meron ka self-confidence. Wala kang doubt. Pananampalataya ako. Tulungan ako ng Diyos. I can do all things through Christ who gives me strength. Hindi mo ba? Nandun yung attitude ng self-confidence. Ang ganap ng pag-ibig ay pumapawi ng takot. Bakit? Sabi ng Romans 8:31 verse 2, If God is with us, who can be against us? Kung nasa panig mo si Kristo, nasa panig ka ng Diyos, sino ang katatakutan mo? Binigay pa nga niya sa iyo kanyang buktong 32. Mabigay niya pa nga sa iyo kanyang buktong anak. Di ba? Kaya niya binigay para pagpalain ka. At kung naibigay niya kanyang buktong anak, ganun kaya lahat ng bagay, hindi niya maibibigay sa iyo. Di ba? Tapos sa verse 37, hindi. Ang lahat ng ito yung pagtatagumpayan ko dahil kay Kristo na nagmamahal sa atin. Ibig sabihin, pag alam natin mahal tayo ng Diyos, diba? Ang isang magulang, pag alam niya mahal na ang kanyang anak, hindi siya papayag na maging talunan ng kanyang anak. Hindi siya papayag na ang kanyang anak ay mabuhay sa kabiguan. Hindi. Lahat gagawin niya na magtagumpay ang kanyang anak dahil mahal niya ito. Ganun din ang Diyos sa atin. Dahil pag alam mo mahal ka ng Diyos, alam mo lahat gagawin ng Diyos para masenso buhay mo. Lahat gagawin ng Diyos para magtagumpay ka sa mundo ito. Kasi bakit? Kasi mahal tayo. Amen? Nakuha po natin. Tanga lang, kailangan mo lang pananampalataya. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Kasi kung sasabihin, according to your faith, it will be done unto you. Sa ayon sa pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa iyo. What you confess, you possess. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Your speaking language, it will create your world. Yun ang lilika ng mundo mo na ginagalawan base sa iyong bibig. Diba? That and life are the power of the tongue. Those who love it, you will eat the fruit thereof. Kaya napakahalaga na alam natin na mahal tayo ng Diyos. Pag alam natin mahal tayo ng Diyos, gumagawa ito para huwag tayong matakot. Gumagawa ito. Ang one of the, na almas ng kaawa, ignorance is the strength of the devil. Ignorance is the strength of the devil. Ang kamangmangan, ang lakas ng demonyo sa atin. Because of lack of knowledge, people perish. Pag hindi mo alam na mahal ka ng Diyos, dahil ignorante ka, bangmang ka, wala kang alam na mahal ka ng Diyos, it will perish. Papapahamak ang buhay. Because of lack of knowledge. Yun ang armas ng kaaway. Gagawin ka niyang ignorance by the word of God. Gagawin ka niyang ignorante ka, hindi ka niya tuturo ang tahadlangan niya ang pagbabasa mo ng Biblia.
Kaya maraming tao aral na aral sa eskwela. Anong motibo niyan? Katrabaho, magkapera. Lahat ng araw, yun ang mapahamak sa kanya. Magyayabang yan, dahil may pera niya, kung nagtatrabaho niya, magiging mayabang niya. Yun ang nagpapahamak sa kanya. Pero pag nagbasa ka ng Biblia, hindi. Tuturuan ka ng Diyos na gamitin mo ang mga pagpapala na naranasan mo at magpinag-aralan mo para sa kaluwalhatian ni Jesus, para sa karaanan. Kaya ako nag-aaral sa eskwelahan, nag-aaral ako, kumuha ako ng kurso, hindi para sa akin, para mabigyan ko ng karangalan sa Jesus. Amen? Para mabigyan ko ng karangalan sa Jesus. Pag marami akong alam, may trabaho akong maganda, mapaparangalan ko sa Jesus, malaki magiging ikabuka kay Jesus. Madali ako makapaglingkod kay Jesus kasi may pinag-aralan ako. Amen? Nakabataan? Palpakan mo lang ng Panginoon. Ang takot ay kaunahin ng parusa. Ang ganap na pag-ibig ito ay nagdala kay Jesus doon sa krus. Christ demonstrates His love for us. One we had sinless Christ died on the cross for us. Pinadaman ni Jesus sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay siya sa krus. Pag tinignan mo ang krus, pinako siya doon. Bakit siya nangyari sa iyo? Kasi mahal niya tayo. Ayaw niya tayo mapahamak. Gusto niya mapagtagumpay natin ang kasalanan dahil hindi biro ang kasalanan. Seryoso ang kasalanan. Wawasakin ang buhay ng tao. At kung hindi, gagawin ni Jesus yun. He is the Lamb of God who take away the sins of my life, your life. Diba? Siya ang kordero ng Diyos mag-aalis ng kasalanan sa buhay natin. Hindi natin kayang alisin. Si Jesus ang mag-aalis. At pag hindi naalis ang kasalanan sa buhay natin, wawasakin kayo. Wawasakin kayo. Ginawa ni Jesus na alisin ang kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo para maging matagumpay ang ating buhay sa mundong ito. Purihin ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin. Ang ganap na pag-ibig ng Diyos ng dahilan ng ating kapanatagan o kapayapaan. Pag alam mo, mahal ka ng Diyos, meron kang kapanatagan ng kapayapaan ka. Ang lahat ng bagay na sa mundo ito, panandalian lang ang kasiyahan na ibibigay niya. Walang bagay sa mundo ito na pangwalang hanggan ang kasiyahan na ibibigay. Puro panandalian lang. Isa lang ang nakapagbibigay ng walang hanggang kasiyahan at walang hanggang kapayapaan sa mundo ito, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Kaya huwag kang umasa sa mga bagay na meron ka. Kasi bakit? Panandalian lang kasiyahan na ibibigay niya sa iyo. Kung gusto mo na walang hanggang kasiyahan, walang hanggang kapayapaan, kay Jesus ka umasa, kay Jesus ka magtiwala. Siya lang ang makapagbibigay doon sa buhay natin. Amen? Purihin ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon. Kaya tumigil na sa pagpapahirap sa sarili sa pamamagitan ng takot. Pagtagumpayan ng takot sa pamamagitan ng pananampalataya sa ganap na pag-ibig ng Diyos. Nawa, maging ganap ang pag-ibig na perpeto ang pag-ibig ng Diyos sa atin, unconditional. Ang tao may kondisyon pag nagmahal. Pag nagkamali ka, titigil niya yung pagmamahal sa iyo. Pero ang Diyos hindi. Unconditional siya. He is many chances. Diba? Nagbibigay siya ng maraming pagkakataon. Hindi siya papayag na nahulog ka sa kasalanan. Hindi siya papayag na lugno ka. Gagawa siya na lahat ng paraan para makabangon ka. At makatayo ulit at makapagtagumpay. Kasi pag hinayaan ka na, siya talo. Mawawalan siya ng karangalan sa buhay. Lahat ng nararanasan natin, ginagawa ni Jesus for His name's sake. For His church's sake. Ginawa ng kabutihan ni Jesus, hindi dahil sa iyo, for His name's sake. Alang-alang sa kanyang pangalan, para huwag mamaya sa buhay natin, para maparangalan natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya, kailangan dumipende tayo sa Panginoong Jesus. Diba? Pagtatagumpay tayo sa paulit-ulit na kabalisahan. Uulit-ulit ang kabalisahan, pero magtatagumpay natin, hindi yan tatagal ng matagal. Konting panahon lang, ilalagin na kung tayo ay patuloy na aasa at magtitiwala na mahal tayo ng Diyos. Taalisin natin ang takot at pagkailangan. Ang ilalagay natin sa ating kalooban
para wala tayong agam-agam, kabalisan, pangamba sa buhay, ay itatak natin sa ating puso't isip, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Yun ang pag-asa natin. Hindi ka mawawala ng pag-asa pag alam mo, mahal ka ng Diyos. Hindi ka mawawala ng pag-asa na hindi mo hindi natin kaya sundin ang kautusan. Pero kaya ni Jesus gawin sa atin na masunod natin. Hindi natin kaya pagtagumpay ng kainaan. Hindi natin kaya pagtagumpay ng anong bagay. Pero kaya ni Jesus gawin sa atin yun. Ang hindi natin kaya gawin magandang bagay sa buhay natin, kaya ni Jesus gawin sa atin. Si Jesus lang ang nakagagawa ng maganda sa buhay natin. Hindi tayo. Wala tayong magagawang maganda, maligaya, masaya sa buhay natin. Tanging si Jesus lang ang pwede natin asahan para tayo maging masaya, para maging mapayapa ang buhay natin, para tayo maging maligaya. Si Jesus lang may kakayahang kumuha doon sa buhay natin. Wala nang iba pa. For His name's sake. Ang pagtatagumpay sa mundo ito, ang pagtatagumpay sa mga mundong tukso, tayo isinilang na muli sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Chapter 5, verse 1, babasahin po. Pinaaring mga anak ng Diyos, ang sumampalataya sa Jesus ang Messiah. Ang sino umiibig sa Ama, ay umiibig din sa Anak. Tingin po, no? Inaalit ang anak ng Diyos. Paano tayo ng anak ng Diyos? Nang sumampalataya tayo kay Jesus. Dati hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng demonyo. Kasi sumasampalataya ka sa demonyo. Ngayon, na sumampalataya kay Jesus, anak ka ng Diyos. Ang sino man tumanggap at nanayag kay Jesus, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Di ba ba? Kaya sa umagang ito, isinilang naman tayo sa pamagitan para pananampalataya kay Jesus. Ang bagong kapanganakan ang nagbigay sa atin para magtagumpay. Di ba? Yung bago natin, nung born again tayo, meron kapangyarihan na pumasok sa atin ng Holy Spirit at ang Word of God. Yun ang nagiging dahilan para magtagumpay tayo sa mundo ito. Kaya tayo nagtatagumpay dahil sa Holy Spirit at dahil sa salita ng Diyos na inilalagay natin. Di ba sabi niya kay Joshua, Joshua, huwag mo kalimutan pagbulay-bulayan. Maglagay ka ng Word of God sa isip mo, at sa puso mo. Pagbulay-bulayan mo para pumasok ng puso mo, ng Word of God. Para guminhawa ka at magtagumpay. Kaya ang tagumpay natin sa Holy Spirit at sa Word of God. Kaya kahit nasa iyo ang Holy Spirit, pag hindi ka nagbabasa ng Word of God, wala siyang may tuturo sa iyo. Wala siyang may papalala sa iyo. Kaya ang pinakamahalaga at pinaka-importante sa buhay ng isang tao, siya ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin, galing ka sa sarili mo. Hindi mo mahal ang buhay mo. Pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Bible, ibig sabihin, hindi mo mahal ang sarili mo. Galit ka sa sarili mo. Pinarurusahan mo ang sarili mo. Ayaw mo bumuti ang buhay mo. Kasi ayaw mo magbasa ng salita ng Diyos. Ito lang makatutulong sa atin para guminhawa tayo, sabi ni Joshua, at magtagumpay. Kaya kung si Joshua ay sinabihan ng Diyos, sinasabihan rin tayo ng Diyos, magbasa tayo sa salita ng Diyos. Gusto mo ba magtagumpay sa buhay? Gusto mo ba maging malabanan mga pagsubok na pabalik-balik sa'yo? Wala makakatulong sa atin kundi ito lang ang Biblia. Amen? Amen? Pilit na ipapasok ng diablo. Paglabas mo dyan, ipapasok mo sa utak mo. Sa isip mo ang salita niya. Pero pag may salita ka ng Diyos, hindi siya makakapasok. Amen? Malalabanan mo siya. May panlabang ka. Katulad ni Jesus. Ang mundo ay naglalaman ng maraming tukso. Naglalaman ito ng maraming tukso. Ang unang tukso, pagnanasa ng laman. Diba yung pita ng laman? Diba? Yung pita ng laman. Hindi tayo pinutukso ng Diyos, pero natutukso tayo dahil nagpapaakit tayo sa pita natin. Yung pita, yung pagnanasa ng laman natin. Yun ang sumisira. Yun ang isang pagsubok sa buhay natin. Yung hilig niya, yung pagbibigay ng kasiyahan sa laman. Diba? Diba? Ang isang bagay, nung Biyernes lang naman kami kumain ng
ng kabalin eh. Sabi eh, 600, siyempre, no? Gusto ko nga, gusto ko ibigay yung tiyan ko eh. Dahil 600 eh. No? Bayaran mo, oh. Eh nakita ko, yung sila pastor, sila ano, tumigil na. Eh ako mabagal ako kumain, kaya parang gusto ko pasiksikin eh. 600 sabi ko, si Erwan, natatat ko eh. Erwan, 600. Tira, agad ka. Minsan lang naman yun eh. Diba? Gano'n. Pag nasa bahay na naman, ingat-ingat ang binita. Ingat-ingat kami niya, may ingat na kami. 66 na, 67 na kami. Ingat na kami. Minsan lang. Boy, no? May gamit naman tayo, di ba? No, minsan na. Si pastor, ako ingit ako kay pastor eh. Bawal, tira lang. Pastor. Gumagaling na yan. Tsaka maano yan. Relax yan. Panghuli, ang pagnanasa ng mata. Di ba? Yung greedy longings, di ba? Dami ka makikita. Pag pumunta ka sa Monopecia, ang dami ka makikita. Buy one, take one. 50% discount. Ha? Talaga naman? Ayos. Saan bumili rito Diba? Dami pag nanasa ng mata. Ngayon, pag hindi ka marunong mag-budget, yari ka. Ngayon, hindi na kailangan pumunta sa mga paisa ngayon. Biglang nilitaw si Lazada. Biglang nilitaw si TikTok. Biglang nilitaw si Shopee. Diba? Matignan nga. Ma'am, naman dito nga. Diba? Kahit isira na ng budget, hindi ko nga ito. Kahit hindi kailangan, bili nga ito. Ganyan ang tukso sa mundong ito. Lagana. Pangatlo, nasa ako, ang kapanaluan sa buhay. Ibig sabihin kapanaluan sa buhay, gusto mo na maging earthly things. Sabi ni David, tingnan mo sa iya, may bigay ko sa iya. Sabi ni Satan kay Jesus, diba? So, pag inaayos niya, magiging Diyos na yun. Kaya Adan, yung mga mundo na bagay, ang dami. Pananampalataya magbibigay sa atin tagumpay para magpagtagumpayan ng mundo ito. Kaya, ang pananampalataya natin, huwag natin pababayaan. Magbasa ka ng Bible. Kasi pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi ka magkakaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya mo, hangin lang. Hindi ka din mabasa eh. Ang pananampalataya ay bunga ng pagbabasa at pakikinig sa salita ng Diyos. Doon nakukuha ang pain. Di ba? Kaya nga, si Barito, nakarinig ka eh. Siniran ka ng, kapatid mo, siniran ka ng ng Word of God. Punta ka, dahil narinig mo eh. Ngayon, huwag ka lang umasa sa napakinggan mo siya. Napakinggan mo si pastor. Kailangan magbasa ka para lumakas ang iyong pananampalataya. Amen? Pangwakas. Sa mga magtatagumpay, merong gantimpala. Pag binasa natin sa Revelation niya, may mga gantimpala. Sa magtatagumpay, uupo siya sa katabi ko sa kalamitan sa langit. Sa magtatagumpay, kakain siya ng masarap na pagkain sa langit. Sa pagtatagumpay, puputungan siya ng corona. Marami tayong pakikibaka sa mundo, pero parang sabi natin, niligay mo kami sa mundo ito, Panginoon, para ano eh, yung pala, gulo-gulo rito, niligay mo kami, dami pala tukso rito, di ba? Pero hindi. Pag lumaban tayo dyan, sa mga tuksong nasa mundo ito, may kalakip yung gantimpala. Ngayon, pag hindi ka lumaban, kawawa ka na sa tukso, pagdating mo sa langit, pulubi ka pa. Diba? Kaya, pasalamat tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon, mabuhay sa mundo ito para lumaban. Laban lang. Diba saan tayo naririnig yan eh? Laban lang. Para lumaban. Ano lalaban natin? Kailangan natin pagtagumpayan ang ating mga kaaway. Hindi siya tayo titigilan. Active siya ngayon. Andyan. Huwag mo isipin tao ka. Hindi tao ka laban natin. Sa church, hindi tao ka laban natin. Nakita mo yung kahinaan ng kapwa mo. Tulungan mo siya para mo na ulitin. Di ba? Di ba? Unungan mo siya. Tapos tulungan mo siya para mo na ulitin. Di ba? Ang awa eh. Si pastor ganyan. Dahil sa haba ng karansan niya, pag may nakita yan na ang sinasabi niya agad, nakakaawa, pastor. Sabihin niya sa akin, nakakaawa, pastor. Pero pinakikinggan mo siya. Oo nga naman.
Kasi yung ginawa niya hindi maganda. Magpapahirap sa kanya eh. O ngayon, anong gagawin natin? Kailangan maawa tayo. Kung kaya natin tulungan, nasabihan, turuan, di ba? O bahaginan. Kailangan natin magtulungan, magunawaan. And then, tuntun tayo, ano man mali. Lagi natin, pakumbaba tayo kung tayo kamali, pakumbaba tayo sa Diyos. Magtulungan tayo, magkaisa tayo, magtulungan tayo. Ito lang, bubuhay sa atin. Kasi kung tayo magkakagatay, magkakaupos tayo dito. Babawasan naman. Hindi mo madali magdagdag. Madali magbawas. Mahirap magdagdag. Nakita ko yan sa loob ng iglesia. Kaya sa umano nito, ang Diyos ay nanawagan na magtalaga tayo ng ating buhay. Gawin natin na isip ng sino man sa atin ay magtalaga ng ating buhay para tayo magtagumpay. Amen? Gusto ba natin magtagumpay sa buhay? May lalaban tayo. Lalaban tayo. Handa ka ba na ba, mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, laban lang. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, laban lang. Laban lang. Meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng talumpay. At wala ng Diyos sa talunan. Lahat tayo ay aasenso ang buhay. Lahat tayo ay magtatagumpay sa Diyos. Dahil kay Jesus,